Nako. Nuligsa ni Senator Tito Soto. Yon ang kasunod eh. Kita nyo? Yun ang kasunod. Hindi ako, I'm not against Tito Soto. Pero, naku naman, napaka-obvious. Alam naman natin ang contender ni Chis Escudero sa Senate presidency, si Tito Soto. Biglang nagkaroon ng statement si Tito Soto. Yeah. Sorry in some area, pabor ako sa mga sinagawa at sinasabi ni Tito Soto. Pero this this is politics. This is really politika ho ito. Gusto lang talaga maging Senate President. Ang umano'y 142.7 billion peso insertions sa 2025 budget. Anya, hindi umabot sa bilyon-bilyon ang mga amyenda ng mga nakaraang Senado. Iskandaloso raw ang mga ginawang insertion, lalo na kung kinuha ang mga ito sa pondo ng DepEd at DOH. Iimbestigahan niya ang issue. Ayun na. Oh, diba? Tingnan niyo kung kayo magaling kayo magbasa eh. Pagkatapos in-isolate yung insertion di umano, allegedly, ni Chis Escudero. Yeah? So, pinutikan siya, putik sa mukha. Sige, tapon. Ganyan. Kahit ito yung mga nakaraan na, ngayon lang lumalabas. Yeah? Biglang ganun eh. Tapos, after putikan, meron biglang isang hero na lalabas. Ano sasabi ng hero? Dapat itong imbestigahan. Ito ay pera ng taong bayan. Ito ay kaya nagkakaroon ng problema sa baha. Gago! Medyo halata. Halata yung karga dito eh. Halata yung karga dito Araw na ito, nako, mapapag-iwanan ka ng mga issue. Alam mo, matindi pa naman yung mga issue ngayon, lalo na ngayong tagbaha. Alam mo naman, baka mamaya, ngayong baha, biglang merong makuha silang buto dyan. Tapos ibintang na naman nila sa mga di umano, mga sabungero at saka kay Pangulong Duterte, war on drugs. Alam mo naman yan magkakakonekta ng lahat ng mga masamang nangyayari sa Pilipinas. Konektado yan mula doon sa buto, mula doon sa baha, mabunta doon sa Dolomite, hanggang sa mga sabungero, lahat ng kasalanan ni Duterte. Konektado lahat yan. Sabi ko nga sa inyo, kahit yung mga iniwan ng jowa, yung mga boyfriend yung sumama sa mga puta, kasalanan nun ni Duterte yan. Yung mga nangaliwanin yung mga nangalunya na mga asawa ninyo, kasalanan ni Duterte yan. Hindi, alam mo, walang biro Itong issue sa sabong, masyadong mainit. At kita mo, kaliwat kanan ng ang naridinig nating balita. At alam mo yon, para bagang merong kumukumpas. Parang ganun di ba? Kasi alam mo, mga kababayan, madali mo namang ma-discern kung ang isang bagay ay organic o merong bagang sinusundan o may script na sinusundan. Alam nyo, matagal po akong nag-oobserba patungkol po dito sa issue ng sabong at hindi tayo agad-agad nagko-komento dahil unang-una sa lahat, alam nyo naman po ako po ay anti-gambling, anti-sabong, lahat ng ayoko po ng ganyan. Kasi ako naniniwala, dapat ang swerte mo, the more you work, the luckier ka magiging sa buhay mo. So hindi talaga ako pabor sa kahit anumang gambling. Kaya hindi ko masyado yung interest ko, hindi masyado dito sa issue na ito. Ngunit nung unti-unting nakikita ko na sandali, there is something wrong. Kahit kayo mga kababayan magtataka kayo, ang issue ay yung sabong, ang ending nandun sa buto. At yung buto may kinaugnayan sa war on drugs. At yung war on drugs, kasalanan ni Duterte. Para bagang sabi ko, sandali. Yung nga lang pagkuha ng mga buto, medyo naaano na ako dun Parang, ang tagal na nito. Mantakin mo yung buto, hindi naging abo. Eto na lang. Magbabad kayo ng kahit na ano sa tubig. Di ba?
Lalo na pagka, kahit nga malinis na tubig, pag tumagal-tagal yan, talagang unti-unting mag-deteriorate yan, di ba? How much more yun dun sa tubig doon, alam naman natin ang alam ko pagka mga ganyan tubig, lalo na malapit sa bulkan, medyo acidic yan, di ba? Pero hindi natutunaw. Abay, medyo matindi. Oh. Tapos, ang problema mga kababayan, tayo po mahilig pa naman tayong pumunta sa Tagaytay. Naku, favorite ko yan. Tagaytay is the place to be para sa akin. Kasi malapit, at the same time, malamig, at higit sa lahat, masarap ang mga pagkain dyan. Yung bulalo. Alam mo yung chinuchup-chup na gano'n na bulalo? Tapos yung mga tawilis. Yeah? Ang sarap niyan bulalong may tawilis. Tako po! Kahit nagda-diet ka, talagang mapapakain ka niyan Tapos may kasama pang tilapia. Dahil doon sa buto, abay walang niya. Para tuloy, kahit gusto mong kumain, para tuloy kung ano-ano naiisip mo. Di ba? Aminin na natin, nasira yung industriya dyan ng tawilis at saka ng tilapia dahil po dyan sa buto-buto na yan. Pero again, hindi po ako, sabi ko sa inyo, hindi ko po ugali ang magmagaling, magmarunong. Kaya ngayon, pag-usapan natin itong sabong, sa mata ng isa sa mga napakatalinong tao, may karanasan sa gobyerno, at higit sa lahat, ito, matao na ito ay hindi naman po ito maka-Duterte. Inamin nga niya, sinasabi niya, di ba, na tinanong siya kung siya ay DDS. Hindi siya DDS, sa matter of fact, sumalang ito doon sa kampanya ng mga Pinklawan, di ba? So, wala ho itong hindi niya ho pinoproteksyonan ng mga Duterte ever. Pero ang ganda ng kanyang paliwanag patungkol po dito sa sabong-sabong issue na ito. Na mas maganda hong pakinggan natin para wala hong kulay. Di ba? Wala hong kulay na ipinagtatanggol ang mga Duterte. Pakinggan po natin yung kanyang paliwanag dito sa sabong. At alam mo, nakakatuwa ho itong abogado na ito at isang batikang kilala ho talaga ito pagdating sa politika. Panoorin po natin to. There's one thing talaga, Commissioner, that I want to know your thoughts on. This double A atong ang thing and dismissing sabongeros and this EJK thing now, the whole shebang of the DOJ getting into it. What's your thought on this? I think this alias Dondon is a stooge. This is Totoy, no? Tama ba yan? I think he's a stooge. This is Alam mo ibig sabihin ng the stooges. Basta ang alam ko, the three stooges. The stooge, alam mo ibig sabihin niya, na meaning niyan, may sinusunod, merong script, merong kumukumpas. In other words, parang may master. O sa madaling salita, kung lalagay natin sa layman's yan, para bagang lang yan, isang alila. May master na sinusunod o may script na sinusundan. Parang gano'n ang sinasabi ni Attorney Guanzon. Kasi parang somebody's pulling his strings. I just watch the news, okay? Personally, I'm not siding with anyone. It's just as a lawyer, I look at his story, and it's, first he says, well, remember that this guy was arrested for kidnapping okay. of people, 4 years ago. And he's out on bail now, right? Okay. So Yes, now yes, he's out on bail, and apparently the same evidence will be used to pinpoint him as one of those responsible for the murder of these missing Sabongeros. All right? So his story is that he's not the mastermind. His story is that Charlie Atong Ang is the mastermind. And therefore, under the law, he should be absuelto because he is not the most guilty. Hindi siya Grabe yun, Alam mo, ito yung isang bagay na hindi tinitignan ng mga ordinaryong mga Pilipino. Pero napakaganda na sinabi ni Attorney Guanzon. Bilang abogado, di ba?
Ito pa lang, kung sino man yun, nagsasalita yung naka-blur, tapos eventually hindi na rin pala binler. Ang gulo-gulo din ng balita na yun, ano? Nakakairita yung mga media, no? Pa-blur-blur pa, tapos eventually papakita rin pala. Ano yan, PBB? Hindi, ito nung una, nung pinapakinggan ko siya, masyadong detalye. Yung pala, nahulid pala siya. Out of bail daw, according to Attorney Guanzon. So, ibig sabihin, itinuturo niya ngayon yung di umanong mastermind na si Atong Ang. So para bagang sinasabi niya, hindi ako ang pinaka may kasalanan. Meron pang pinaka mastermind. Under our law, pag pwede ka maging star witness as long as hindi ikaw yung pinaka may kasalanan. Ito papaliwanag ni attorney. So, hindi siya- hindi Mr. siya- Ang is the most guilty, all right? So, at the same time, he is saying that he came out because Atong Ang wants to kill him and his entire family. So I saw him crying, no? And Grabe yun. I saw him crying. Ha? Madam, ha? but hovering around this alias Don Don, there's General Torre, Yes. who encouraged him to come out. And then there's, of course, Secretary Remulla, who said that we will get to the bottom of this lake. Literally. We will get to the Okay. bottom of Taal Lake. Okay. And, At ang bilis, ha? Hindi, ako... Kasi sabi pa nila, di ba, hihiram pa sila ng gamit sa ibang bansa. I think Japan pa ata yun, eh. Para ano, pero kinabukasan, ilang araw lang, mga 3 araw lang, nahukay na nila sa ilalim ng... Shit. Iba talaga, ibang level ang gobyerno to. Parang yung paghuhukay na ginawa sa KOJC. Kaya may heartbeat. Ito naman, may buto. Kaya medyo ano again, alam mo yun, meron sa part ko na, maganda yan, tama yan, ipaglaban natin yung mga namatay na sabungero at mga nawawalang sabungero, ipaglaban natin yan kasi that is murder. Di ba? Parang may ganun ka at mali yan. Dapat natin pugsain ang kumpanya ng sabong, ganyan. Pero maiirita ka kasi the way they're doing it. It's not, wala, gusto nyo tagalin Kaya ako nga, di ba, sabi ko nga, dapat iba ng lahat ng online gambling, including isabong. Yeah? Sa akin yun Pero, yung the way you're doing this, parang funny. Nakakatawa. Yun ang parang niloloko nyo ba yung tao? ay, nako. pinpoint who did this. And then he mentioned something like, kasi mahirap silang something maano kasi marami silang connection. So he, again, referring to Atong Ang, it looks like nobody likes this guy, Atong Ang, you know? they don't like this guy. But you know, ladies and gentlemen, in justice and law and justice, wag naman yung because you don't like the guy, he's guilty. Yes, diba? yes. I mean, it should be Same thing that they did with Tebes. Alam natin it's because parang ang dating kay Tebes, 'di ba, yung bad boy. Kasi nga alam mo, kaya nga kung papansinin niyo, 'di ba, yung simbolo ng justice system o yung mga husgado, yung judge, nakapiring ang mata. Tas may hawak na timbangan, 'di ba? Bakit? Kasi hindi dapat tinitingnan kung sino yung tao. Hindi kung masama yung tao, pangit yung tao, babaero yung tao. Di ba? Ganun yung, kasi ganyan ang dating kay Atongan. Ako, ganyan to, ganito. Hindi dapat ganun. Dapat yung ebidensya. Kaya nga timbangan yung ebidensya. Hindi mo tinitingnan kung ano yung mga yung bigat nung ebidensya. Kaya nakapiring ang mata. Ngayon, hindi na based on evidence. All lawyers know that. Right. In fact, meron ako na-encounter naman dyan na, it's all over the thread naman, Commissioner, di ba? Na basing it also, premising on what you said, na parang nagkakaroon tuloy ng dikitan na from out of nowhere,
nagkakaroon ng dikitan to the EJ case and ano. Convergence. Convergence. That's the word of Secretary Remulla. Yes. There's Grabe, a no? convergence. The convergence Okay. of the EJ case and so ultimately on the whole hovering borrowing your words, hovering will now come the political na gulo na banggaan between the government and the Dutertes, di ba? Yun. So Well, what is- apparently, there's- and yeah. Atong Ang If you si say Charlie, convergence, right? nadadamay siya na ang parang nagkakaroon Because ng Atong Ang was a Duterte guy, right? He started this online gambling during the President Duterte's term, okay. right? Yes. He was So, when they see Atong Ang, they say, aha, kalaban, ganun ba? Duterte, you know? So, Yung perception, ha? Linawin natin dito, perception. Yan ang ginawa nila eh. Bago nila binanata ng binanatang si Atong Ang, binigyan nila ng perception na pinayagan o namayagpag ang isabong nung panahon ni Duterte. Ayan eh. Tapos, ibig sabihin lang nun, bata ni Duterte si Atong Ang. Kinonek-connect na nila eh. No. Di ba ganun di sa Pogo? Ano sinabi nila? Na mayagpag ang Pogo nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya may koneksyon si Pangulong Duterte sa Pogo. Tapos ano ginawa? Idinikit si Harry Roque. Si Harry Roque ang abogado ng ganito-ganito mga Pogo na kung saan si Harry Roque ay malapit sa mga Duterte. Para bagang ang laging mga Duterte, hindi naman nila sinasabing totoo na una-una ang Pogo. Panahon pa lang ng Dilaw, meron na niyan. Yung isabong na yan, panahon pa lang din yan ng mga Dilaw, meron ng mga sabong-sabong. Namayagpag dahil nga nung panahon na nagsara ang lahat. Yung pandemya. So doon namayagpag yung isabong, walang ginagawa ang tao, nag-iisabong, yung pinayagan yung Pogo kasi nga wala naman lumalabas. Ngayon, idinikit lahat yan kay Duterte. So, para masisi si Duterte, punteryahin natin yung Pogo. Gamitin natin si Roque, idikit natin sa mga Duterte. Ito din si Atong Ang. Hanap tayo ng picture na nandun si Duterte kaya naglabasan yung picture na kasama si Duterte ni Atong Ang. Mga ganun eh. Tapos ngayon, ayan na. Magkakaano na sila, magkakasama na sila. Mantakin mo, war on drugs, tsaka yung mga sabungero na i-connect pa. Siguro habang nagsasabong, nagdodroga, nagpatayan. Alam mo yung parang, grabe yung magtahi yung scriptwriter ninyo, ha? there's a convergence. He was fine before he lost the elections. Apparently. Talaga? Kumandidato pala ito. Sorry, hindi ko rin alam eh. Pasensya na ho ha. Hindi ko talaga alam eh. Tumakbo pala ito. Okay, sabi niya he was fine before the election. Ibig sabihin, hindi siya nag-iingay before the election. Nung natalo, tsaka siya nag-ingay. Wow! Magkano kayang ginastos niya sa election? Hindi ako, nagtatanong lang po ako ha. Wala, hindi ko alam ha. Kasi malay mo talagang naubos yung pera. At kailangan Kaya alam mo, kaya ako talaga wala talaga akong interest tumakbo sa election eh. Magiging lang yan eh. Baka mabago ka ng election. Maraming ganyan eh. Di ba? Yung iba nga natigok pa eh dahil sa election. Yung iba nagkasakit. Marami talagang may dudulot yan eh. Kasi alam naman natin ang gulo ng election sa Pilipinas. After he lost the elections, he's now pinning it on Atong Ang. And then I saw Attorney Lorna Kapunan saying that it was recorded. Yeah. What alias Dondon didn't know was that call of his friend was recorded, that his friend was suggesting to Atong Ang, why don't you just give Dondon 300 million so he will just bring his family out of the country? So that was Attorney Kapunan said, well, that's extortion. And we have the tape of that. Si Attorney Attorney Kapunan, I don't know if didn't she, ang sabi is, or chismis lang that she na raw? She withdrew. She withdrew Yes. as the counsel for... Yes.
Atong Ang. That's correct? Yeah. That's true? I don't think it's because it's a weak case. I think that lawyers like Lorna Kapunan, I think mainly, of course, it has to come from her. She's one of the prosecutors in the impeachment case versus VP Sara. Okay, So okay. so maybe she thinks that it's not good to be politicized. No? Right. Para hindi siya mabahiran ng politika. Yeah, she, she doesn't want to get into the middle of this, kasi there's already a political side to it. That's right. Diba? That's right. Although it does not disqualify her from being prosecutor, she is bound by her code of ethics. So, parang ano yan, Commissioner, hindi siya itong case na to, if you look at it from the point of POV nung kay Dondon alias Totoy, so hindi siya, it's not a strong case against Atong Ang. Well, if it were a strong case, how come up to now he has no affidavit? Because he's still drawing it. Ay, grabe naman. Grabe naman kayo, attorney. Grabe naman. Dinodrawing pa ba? Hindi ba kumpleto istorya? Alam mo, may naalala talaga ako dyan eh. Yung mga kababayan natin, di makakalimutin niya, maalala rin eh. Naalala niyo yung mga istorya noon? Yung sa Negros, di ba? Ganyan yan eh. Yung unti-unting dinodrawing, unti-unting lumalabas. Meron pa nga nagsabi dyan na sekretary. Oo, meron kaming recording na tinawagan at inutusan na patayin si Digamo. May ganun eh. May video recording daw. Parang may audio. I think audio recording. Hindi naman lumabas yun. Tapos yung mismo nagsabi na si Tevez daw ang mastermind. I think nag-recant din ng lahat ng witness. I mean, nagkalabo-labo din. Alam mo, itong hindi maunawaan ng iba, no? You stick to the truth. Wag ninyong lalaruin ng katotohanan. Maybe you are winning now. Diba? Kasi sabi nga history is written by victors. I mean, ngayon, maaring ikaw ang panalo sa mga akusasyon. Di ba? Maalala nyo, ganyan din yung kay Pastor Kibuloy. Inuunti-unti, dinodrawing yung script. Di ba? Unti-unti. At eventually, lalabas ang katotohanan dyan. Lalabas kung sino ang nagsasabi ng totoo. Halimbawa, yung recantation nung si Rene. Di ba? Doon, kitang-kita mo yung time na siya ay nagsalita doon sa Senate. Umiiyak siya. Nagbabasa siya. Pero nung nirecant niya na lahat ng sinabi niya, detalyado, kabisado niya. Hindi umiiyak. Talagang derechuhan. Walang patid yung bitaw na. Mama, bilang abogado, sigurado ako, alam natin yun eh. Walang yung bitaw niya. Parang ganito rin ang nangyayari dito. Parang sinasabi ngayon ni Attorney Guanzon na bakit walang affidavit pa? Ang tagal na niyan. Parang masyado atang, sorry for the term, pero ito talaga ang term, sinasalsal ng media yung istorya hanggang unti-unting mabuo. Parang ganun eh, di ba? Ganun ba? Oo, okay. Drawing pa niya. Or his lawyers, or his handlers. Okay? Kasi, But where does the of the DOJ of Secretary Remulla come into play? well, they have to wait for Dondon's affidavit and they must make sure there are corroborating witnesses, right? But that's kind of hard to do, because that's an elite group, the alpha investors. You have to have a cock farm. You must be breeding fighting cocks to be able to invest as alpha so that you can enter your fighting cocks there in the sabong or the derby. Not anyone who can afford the shares can enter. You have to have a cock. You have to be a breeder. And so that's an elite group, no? And
it's hard to imagine that that elite group will have a meeting about whether or not they will have this Chope Sabongeros killed because it's bad for their business. We're not trivializing the grief of their families. Yeah. No. But if he's saying it's Atong Ang was the mastermind, he's got to do better than this story. The That's right. trouble is he can no longer backtrack and change his story. Kasi lahat ng media has... Nasabi niya na eh. Nasabi niya na. Wala nang... And he mentioned the name of a general who got angry. So when the general Tapos got he angry, retracted. yes, he retracted. Yeah. Oo. Because he has no evidence. I mean, who knows? He might show a video or what that Atong Ang ordered it or whatever. Pero itong of late, merong ilang beses na yung kanilang so-called expedition there in Taal Lake. I know. Merong nag-surface na may nakita naman na Bones. two bodies daw and ano. Bodies? And No, exactly where- bones. Yeah, bones. Oh yeah, I'm sorry, bones. Na exactly how he said it. So You know exactly where he said where he it would said, be? well, parang lumalabas na it was because of his knowledge about these things na alam nila kung saan hahanapin at saan Yeah, but you know, these Batangueños know, these Caviteños know that Taal was really a dumping ground of these murderers. Governor Vilma Santos has already called for please, sabi niya, sobriety. Because our fishermen are already losing their income. I don't buy tawilis anymore, It's true. And, they dive there every day. And, people know there's there are mga bangkay there, So, again, the question is, there is no crime if there's no body of the crime, right? They're looking for a corpus delicti. corpus Okay, delicti, but yes. how are you gonna identify these missing sabongeros with the bones? Wala nang bone marrow. You can, if So there's it's no bone longer, marrow, you can DNA. It's not eligible for DNA. I don't know if there's hair there, yes, DNA, but the bones. And then Dr. Fortun is a forensic expert, said that she's worried that the Coast Guard just dumped the bones there on the ground to be contaminated. And so if the evidence is contaminated, how are you going to prove That's right. that nobody else touched it and added the bone of somebody that they can identify? So it just shows you that it's very lousy police work, right? In the first place. Okay. Okay. So and they're saying that he's saying that he turned over these men to the police. He turned them over to the police and he didn't know that they were gonna kill them, ganon. Or he turned them over, he left them with this trusted guy, and then he left. So he really didn't see, okay, that they killed him. But he's saying that they killed him. They killed them. Pero hindi naman niya nakita that they were killed. So he's now implicating several police people who are now, I think, under investigation. That's very interesting, Commissioner. No, tama nga naman yung ano mo. I'm with you on that lalo na how can you pursue a case without medyo nagda-drag on na to ilang 2 linggo na ba wala pa siyang affidavit. Alam mo mga kababayan, kaya napaka-importanting tignan talaga ito ng maigi kasi ang dami na nadadamay. Ako sa akin kung talagang totoo na itong mga ito ay sangkot, hindi lang siguro kamatayan ang dapat na ipataw dyan. Pero mga kaibigan, kung ito ay politika lamang, kawawa yung mga masasangkot. Kasi alam niyo naman sa politika sa Pilipinas, ang lala. Anything that could weaken the Duterte, idadamay nila. Kahit yung mga pulis na matagal nagsilbi lang naman sa bayan, tapos dahil medyo dumikit sa mga Duterte, dinadamay. Nakakaawa Alam mo yun? Nakakaawa po dahil, alam mo, bakit ko alam yan? Bilang vlogger, isang ordinaryong vlogger lang naman ako, ordinaryong Pilipino, di naman ako politiko.
Ako nga dinadamay eh. 'Di ba? Hindi lang ako, ang dami ko pa mga kasamahan na kung ano-anong kaso, kung ano-anong hinihingi. 'Di ba? Dahil lang sa ikaw ay bukang bibig mo si Duterte. O di kaya ikaw ay quote-unquote malapit kay Duterte. Kaya ako naaawa ako eh. Sana lang talaga the court will be fair in judging these people. So whoever are they kung talagang napatunayan, bitayin kung pwede. Kaya lang wala sa batas natin eh. Pero kung patunayan talaga, okay. Pero sana wag lang madamay yung mga, alam mo yung mga pulis lang. Kasi ang dami kong ito yung kay Grijaldo. Ang daming dinamay na pulis dyan. Yung nakulong sa kamera. Ang daming dinamay na pulis dyan na wala namang kinalaman. Nagkataon lang na malapit si Grijaldo o masabi nating nilabanan ni Grijaldo yung ilang mga congressman. Damay pati tuloy yung mga tauhan niya. Parang sana naman wag ganun. Kasi kawawa naman yung ibang mga pulis. Ngayon ko lang nga naisip, dapat yun, di ba, for starting off with a case, dapat meron ka ng, ikaw lalong ganun ka, dapat meron ka na nga Saka, namang di ba, confession? confession na, He is confessing that he was part of this scheme. That he was ordered by Atong Ang to deliver those to the policemen. But he did not say that Atong Ang told him deliver this to the policemen and have them killed. Because he's also trying to avoid, That's right. having to admit that he also knew that he turned them over to be killed. Pero what would happen, when you think about it naman, sige, we're talking about 100 sabongeros on the missing. Ano naman ang reason kung bakit sila gaganunin? Because, yun nga, they said, Chope, they Chope? cheated. They cheated. They cheated. Okay, so, if they cheated, you have to look at the operation siguro of this online gambling eh. That's why I want to ask Jun Santiago and all these people who don't engage in online. Because, my father was a cock breeder also. And fighting cocks part of my life. I woke up in this world with a cock crowing, So I know cockfighting. I know a little bit of cock breeding and the derbies, So you have to look at these operations. I just don't know how they do that, but I understand. May mga sultada na medyo class C or class D, gano'n, mababa yung... Logis, ganyan. Mababa siguro yung mga patat, yung bets ba. But certainly not the alpha. So, ang tanong pa doon is, lahat ba yan? Direct control yan ni Atong Ang? Or this guy, this Don na he seems to be the right-hand man sa operations. Di ba? He's in charge of security. Right. He's in charge of maintenance, ganyan. He even has his own security agency. Lang yun. Kaya very close nga daw talaga sila. Para nga daw anak No, and he owns the security ni Atong, agency right. that the companies of Atong Ang very hired. well trusted. Di ba? And he owns the security agency. Right. Di ba? Iba yun. May sarili siyang negosyo. Grabe Ayan diyan tayo magtatapos sa issue na yan at bago tayo lumipat sa kabilang issue. Ito lang ang sa akin. Again, I'm totally against any form of gambling online or gambling per se. Talagang ayoko yan. Ayoko talaga yan. Pero sana lang, wag ito pasukan ng politika. Maging patas ho tayo. Hindi porket may witness, sasabihin kagad natin credible. Kasi sabi nga nila sa bayan natin madali mag-akusa, mahirap magpatunay. Yan ang totoo. Ang problema, perception is everything. Sa perception, hindi mo kailangan patunayan. As long as paulit-ulit sa media, yari ka. Yung perception sa'yo, yari na. Basta paulit-ulit. Yun ang problema sa bayan natin. Kaya sana, wag naman masyadong, ang maging basihan ng mga Pilipino talaga ay yung ebidensya. Or else, konektado na naman ito sa politika. Walang katiwala. Di kasi natin mapapagkatiwalaan ng mga nakaupo eh. Yun ang problema eh. Di ba? Yan ang problema pag naglagay tayo sa gobyerno ng mga taong politiko. Ano ba ang gagawin ng mga taong politiko? Pupolitikahin. Tama, mali.
That's the truth eh. Ang pupolitikahin yan. So, sana, wag naman. Di ba? Kasi halimbawa, ito, may pangalawa natin topic, napaka-importante rin nun ito. May naaamoy ako dito eh. Ngayon, parang merong propaganda machine o parang may firm na merong bumabanat kay Chis Escudero para yung perception kay Chis Escudero masira at para yung mga tao, lalong-lalo na yung mga senador na boboto kung sino susunod na maging Senate President, medyo maapektuhan na gawin pa ba nating Senate President yan si Chis Escudero? Tandaan ninyo, ang ginawa kasi ni Chis Escudero, tulad ng binibintang nung iba, keso Duterte daw, maka-Duterte daw yung dating. Ibig sabihin, maka-BP Sara Duterte yung kanyang desisyon na ibalik o, di ba, i-remand yung impeachment article. Pero kung titignan mo, mga kababayan, hindi naman po Bakit? Mismong Supreme Court, merong nakialam na. Mismong Supreme Court sinabi, sandali. Bago yan, eto, meron muna tayong siyam na tanong. Siyam na tanong at pakisagot muna. Kamara, sagutin nyo muna ito. Anong nangyari sa mga ganito? Sa first, second, and third impeachment? Bakit kayo pumunta sa pang-apat? Na-review ba talaga ng mga congressman bago pinirmahan? Anong committee saan dumaan yan? May karapatan ba yung SecGen na i-delay? Yeah? So, ibig sabihin, may siyam na medyo kaduda-duda na dapat sagutin. Again, bakit? When you ask something, because meron kang kailangang linawin. Kasi nga, medyo malabo. So, ibig ko lang sabihin, if the Supreme Court says the same thing with Chis Escudero, merong sinasabi yun. If the Senate remand o ibinalik sa Kamara, hindi ibig sabihin si Chis Escudero maka-Duterte. Yeah? Pero, bakit ganun? Kasi nga, may problema. Pero anong kulay na ipinapataw nitong mga congressman natin, mga prosecutor, mga dilawan, mga komunista, mga terorista, anong pinapataw ngayon dito kay Chis Escudero? Mukhang merong pangdudumi na ginagawa etong mga to kay Chis Escudero para sa susunod na Congress, yung 20th Congress, mapalitan siyang Senate President. Tingnan ninyo itong balita na ito ha. Tingnan ninyo. Kaliwat kanan ang pagbaha ngayon pero tila may political storm din na namumuo sa Senado. Si SP Chis Escudero nagsingit umano ng bilyong-bilyong piso sa 2025 national budget. Karamihan ng pondo inilaan daw sa mga questionableng flood control project. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo. Baha sa Metro Manila, baha sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas areas at sa maraming lugar sa Mindanao. Bunsod ng mga pag-ulan na dala ng habagat na pinalakas ng nagdaang bagyong Krising. Ito, halatang kwento ito Halatang ito may karga At bumabaha rin sa insertions ang 2025 General Appropriations Act o ang budget ng gobyerno ngayong taon. Sa dokumentong hawak ng Politico.com, rumaragas ang parang baha ang insertions na ginawa noong nakaraang taon para sa 2025 budget. Abot sa higit 142.717 billion pesos ang kabuang insertions na inilaan para sa flood control projects, pag-aayos ng mga kalsada at tulay at ilan pang infrastructure projects. Nangyari ito noong 19th Congress kung saan Senate President si Chis Escudero. Sa record na hawak ng Politico.com, pangalawa ang sorsogon sa pinakamalaking pinaglaanan ng infra projects na galing sa Politico.com. Naku po, alam na natin yan. Hindi, ito, lang tayo dito, diretsuhan lang tayo. Alam na natin yung mga ganyang inilalabas doon sa mga online news, tapos pipick upin ng mga ibang news.
Na? Eto, tandaan ninyo ha. I'm not justifying insertion. As a matter of fact, I don't like insertion. Ano yung insertion? Yung isinisingit. Magde-deliberate, magbabaycam, tapos biglang isinisingit during the bycam yung mga ilang budget. Okay? Alam nyo, matagal nang ginagawa yan ng Kamara at ng Senado. Matagal na. Kopong-kopong ginagawa na nila yan. And I'm not justifying it. But, ngayon, parang may diin. May biglang diin na sandali. Ito na naman tayo eh. Na, parang, ina-isolate natin yung case kay Chis Escudero lang. Parang ganun eh. Parang bagang matagal na may confidential funds. Yeah? Merong ganitong batas na hindi pwedeng sabihin yung kung sino, kaya nga confidential funds eh. Tapos biglang ina-isolate yung kay BP Sara Duterte. This time, matagal ito mga insertion na to. Biglang hinukay at biglang ina-isolate si Chis Escudero. Again alam ko we have reservation on this. Ako, hindi ko rin kursunada si Chis Escudero eh. Hindi ko rin kursunada yan. Hindi ko sinasabing kursunada ko yan. Pero may naaamoy akong iba eh. May naaamoy akong iba. Eto, tuloy lang natin. Abot ng 9.136 billion pesos. Sa nasabing halaga, 1.165 billion ang inilaan para sa flood control. Nakasaad sa page 719 ng 2025 GAA, ilang proyekto kaugnay ng flood mitigation at flood protection projects ang pinaglaanan. Ganun din ang construction ng seawall sa ilang coastal areas. Dating gobernador ng Sorsogon, si SP Cheese. Sinubukan natin siyang kunan ng pahayag o komento, pero hindi pa ito tumutugon. Pero una na niyang idinipensa ang nasabing usapin noong Hunyo. May mga proposed amendments ang mga senador at ang mga mambabatas sa Kamara man o sa Senado na dumaan sa proseso ng amendments. Kung saan mang lugar yon, nakalagay naman sa budget lahat. Pinakamalaki namang budget ang nailaan sa mga infra projects sa Bulacan na aabot sa higit sa 12 billion pesos, kung saan 2.9 billion dito ay para sa mga proyektong may kinalaman din sa flood control. Ilan lang dito ang mga flood control structure sa San Miguel at Mecawayan Rivers, Ugo. Ako, agree ako dito eh, na punahin yung mga project sa flood control. Pero sandali, lahatin natin. Wag lang yung tatama kay Escudero. Lahatin natin. Ang dami dyan sa kamera eh. Ang dami sa kamera. Mas marami nga sa kamarang insertion eh. Bakit ito ang pinupuntirya natin ngayon? Napapaghalataan, be. Creek sa Balagtas, Bulacan, revetment wall sa San Rafael at Pandi, Pulilan, Bukawi at Malolos City. Pero sa statement na binigay ni Senator Joel Villanueva, umaasa siyang totoo ang lahat. Dahil taliwasan niya ito sa sinabi sa kanya ng District Engineer ng Bulacan DPWH. Nakapagda raw niya itong tanungin sa isasagawang budget hearing sa mga susunod na buwan. Ayon kay Villanueva, hindi siya kasama sa liderato ng Senado noong pandayin ng 2025 national budget. Bukod sa Bulacan at Sorsogon, kasama sa top 10 na lugar na nakinabang sa umano'y 2025 budget insertions sa ilalim ng pamumuno ni SP Cheese, ang Mindoro, Batangas, Davao, Misamis Occidental, Quezon Province, Valenzuela City at Cebu. Marami rin sa mga proyektong pang-infrastruktura na nakasaad sa 25 GAA ay pawang nauulit lang at kinatay-katay ang isang kahabaan ng kalsada at pinaghiwa-hiwalay na magkakaibang proyekto na may kanya-kanyang budget. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante Radio. Naka. Nuligsa ni Senator Tito Soto. Yun ang kasunod eh. Kita nyo? Yun ang kasunod. Hindi ako, I'm not against Tito Soto. Pero, naku naman, napaka-obvious. Alam naman natin ang contender ni Chis Escudero sa Senate presidency, si Tito Soto. Biglang nagkaroon ng statement si Tito Soto. Yeah. Sorry in some area, pabor ako sa mga sinagawa at sinasabi ni Tito Soto. Pero this this is politics. This is really politika ho ito. Gusto lang talaga maging Senate President. Ang umano'y 142.7 billion peso insertions sa 2025 budget. Anya, hindi umabot sa bilyon-bilyon ang mga amyenda ng mga nakaraang Senado. Iskandaloso raw ang mga ginawang insertion, lalo na kung kinuha ang mga ito
sa pondo ng DepEd at Naku! DOH. Dep. Iimbestigahan niya ang issue. Ayun na. Ayun na. Oh, di ba? I mean, tingnan niyo kung kayo magaling kayo magbasa eh. Pagkatapos in-isolate yung insertion di umano, allegedly, ni Chis Escudero. Yeah? So, pinutikan siya, putik sa mukha. Sige, tapon. O, ganyan. Kahit ito yung mga nakaraan na, ngayon lang lumalabas. Yeah? Biglang ganun eh. Tapos, after putikan, meron biglang isang hero na lalabas. Ano sasabihin ng hero? Dapat itong imbestigahan. Ito ay pera ng taong bayan. Ito ay kaya nagkakaroon ng problema sa baha. Gago! Medyo halata. Halata yung karga dito eh. I mean, halata yung karga dito na alam nating mukhang mukhang merong bagang merong ginagawang hindi maganda. Di ba? May ginagawang operasyon laban kay Chis Escudero. Again hindi ko kita mo naman binabanata natin yung Chis Escudero tagadala ng champagne glass. Pero napaka-obvious. I mean, sana matuto tayong makiramdam magbasa ng galawan sa politika. Ito'y halatang politika. Dahil tingnan mo. Ito, ipubusta ko sa inyo. Pagkatapos ng maideklara ko sino ang manalong Senate President, wala na itong issue na to. Wala na to. Etong issue na ito is for the Senate Presidency lang. Ibig sabihin, gusto talagang kasi alam mo, whether I don't like or whatever color si Chis Escudero, I don't like the person per se. Pero the way he handles yung impeachment, ang ganda ng paliwanag niya. Yung makikita mo yung fairness niya. Ang lino pa nga na sinabi niya eh. Hindi na ito tanong na kung ito'y tatalon sa 20th Congress. Hindi na ito tanong. Itong pagsoli namin na hindi ibig sabihin dismissal. Ang linaw ng mga ganon niyang statement. Hindi siya gumigitna na parang alanganin ang gulo ng statement. Si Aiming magulo ang statement. Totoo naman eh. Yeah? Kasi si Aimee gumigitna. Para bagang tanungin mo, sino may kasalanan? Bakit nandun si Duterte sa dahig? Hindi niya madiretso na kapatid niya may kasalanan. Eto si Chis Escudero, pag nagsalita pagdating sa impeachment, ang linaw. Hindi ito dismissal pero isinosoli ito dahil kailangan minyong may linawin. Tatalo na ito sa 20th Congress ang linaw na di ba? Pinagbibigyan niya both sides. Kaya ako, mas gusto ko yun yung handling. Kasi remember, ang pangit na naman pag lutong Macau. Alam niyo yung lutong Macau? Sa mga nagbabasketball yan. Alam mo yung pagka may liga, pag sinabi mong lutong Macau, ang pangit manalo ng lutong Macau. Kasi panalo ka nga, nakakahiya ka naman. Ay, halatang binayaran yung referee, lutong Macau. Di ba, ang pangit ng ganun. Ang maganda dito kay Chis Escudero, fair na fair siya. Kahit na nakakabuisit yung mga statement ni Ontiveros na paulit-ulit at saka yung kay Pimentel, paulit-ulit. Pinagbibigyan niya. Kung ako yung Senate President doon, binatukan ko yung mga yun Hindi, biro lang. Walang ganun. Di ba? Parang yun yung mga bagay na sabi ko nga ito si Chis Escudero, masyado namang patas. Pero at least, di ba? At least, whatever happened to the impeachment, it was fair judgment. Kaya nga sabi niya, whatever resolution, kailangan pagbotohan. Hindi siya lang. Sabi niya paulit-ulit, kaya ang ganda ng, alam mo diba, diniscuss natin yan dito Ang ganda ng mga sagot niya sa media, mga press briefing niya or press con niya. Ang ganda ng sagot niya. It's always the decision of the senator judges. I am only presiding judge, parang ganon. Hindi ako yung nagdidesisyon. It's the entire court. Yun ang tama. Ang problema kasi, pag kami kinulayan mo na, mahirap na. Kung ako nga lang ang tatanungin mo, mas gusto ko sana ng Senate President.
Si Marcoleta eh. Di ba? Hindi, I mean, di naman pwede. Oh. Pero, eto, mas okay na sa akin ito. Kesa naman, sorry pasensya na. Magbabayad utang yung si Senator Soto eh. Sorry pero yan po ay kahit papaano, sinabi ko naman sa inyo, gusto ko yung mga stand niyan sa Soji, sa maraming stand si Senator Soto na gusto ko. Pero ako, naniniwala ako na hindi siya dapat ang maging Senate President. Kasi nasa kampo siya ng Marcos, halatang halata. Magbabayad utang na loob yan. Pag panahon na siya ay natungtong na dyan, at paghingan siya o singilin siya ng presidente. Kasi nga nandun. Kaya nga mas fair kung ito. Yeah? Ang atin lang naman, huwag kang kumiling sa mga Duterte senators. Just give a fair judgment sa impeachment at sa mga issues. Yun lang naman. Sana magmatsyag tayo sa issue na ito dahil napaka-importante nitong issue na ito. Mabigat po itong issue na ito. Tandaan natin, for how many years? 3 years siguro. Most likely kasi after 3 years, presidente na si VP Sara Duterte. So kahit pa paano kung sino yung babasbasan niyang Senate President, yun ang magiging Senate President. Pero 3 years pa ito eh. 3 years pa po itong itong darating na 2025 to 28. So dapat magkaroon tayo ng isang patas na Senate President. Kasi alam naman natin, sa lower house, kanila na yan. Given na yan. Walang gagawing matino yan para sa bayan. Talagang para lang sa sarili nila yan. So sana naman itong Senate President, para talaga sa patas, di ba? Patas naman, kita nyo nga, kasama pa nga ni Lisa Marcos, madalas yan. Patas naman eh. At least ito, sa akin lang po